Philippine Navy nag-upgrade? Handa na ba tayo harapin ang China sa West Philippine Sea? Sa gitna ng patuloy na pagbabago ng kalagayan sa Southeast Asia, isa sa mga usapin na patuloy na nabibigyang pansin ay ang alitan sa West Philippine Sea. Sa pagpasok ng taong 2023, ang alitan na ito sa karagatan, na pangunahin na tungkol sa Pilipinas at China, ay patuloy na nagdudulot ng internasyonal na atensyon. Pero ano nga ba ang West Philippine Sea, at bakit ito ang sentro ng ganitong matinding alitan? Ang West Philippine Sea, na bahagi ng South China Sea, ay isang lugar na may mahalagang kahalagahan sa mga yamang likas at sa mga ruta ng karagatan. Ito ay inaangkin ng ilang bansa, kabilang ang Pilipinas at China. Sa kasalukuyan, ang tensyon ay patuloy na tumataas, kaya naman ang Philippine Navy ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa kanilang modernisasyon. Paano kaya magbabago ang sitwasyon sa West Philippine Sea sa gitna ng modernisasyon na ito ng Philippine Navy, at paano ito makakaapekto sa kabuuang kalagayan sa rehiyon? Ang sagot dyan? Military modernization. Ito ang gusto natin, di ba? Palakasin pa ang Philippine military powers natin? Panuurin mabuti ng maintindihan. Nakatuon ang modernisasyon ng Philippine Navy sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa panlabas na depensa, lalo na sa West Philippine Sea at sa lumalaking impluwensya ng China sa rehiyon. Ito ay ipinakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagsasalita sa ika-125 anibersaryo ng Philippine Navy sa Maynila. Ngunit sa gitna ng alitan sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China, ano ang magiging papel ng mga modernisadong puwersa na ito? Nasa ilalim na ng Horizon 3 phase ng Armed Forces of the Philippines Modernization Plan ang modernisasyon ng Philippine Navy, na may malaking focus sa kapangyarihan ng kanilang mga barko. Mahalaga ang yugtong ito para sa militar ng Pilipinas, lalo na sa konteksto ng West Philippine Sea issue. Kasama sa plano ang pagbili ng mga makabagong armas at barko, at pagpapalakas ng kakayahan ng Navy sa depensa at pagsalakay. Pero paano makakaapekto ang modernisasyong ito sa kabuuang balanse ng kapangyarihan sa West Philippine Sea? Bago natin alamin yan mga ka-IQ, mag-subscribe na. Lumalaki na ang ating community, iba na ang nauna. Ang papel ng international law at diplomacy. Sa gitna ng mga pagbabago, nananatiling sumusunod ang Philippine Navy sa mga alituntunin ng international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at kamakailan lamang ay nag-aproba ng ASEAN Guidelines sa Maritime Interactions. Mahalaga ang pagsunod sa mga pandaigdigang norma sa komplikadong usapin ng West Philippine Sea. Comment muna mga ka-IQ, kung ang China ay hindi sumusunod dito, dapat bang sumunod din tayo? Submarine Acquisition. Makabuluhan ang pagkakaroon ng submarine sa modernisasyon ng Navy, dahil ito ay magiging isang game changer sa anti-submarine warfare sa rehiyon. Sa kasalukuyan, maraming bansa ang nag-aalok ng mga solusyon sa procurement at domestic assembly ng submarines, kaya malaki ang potensyal na mapalakas ng Pilipinas ang kanilang naval capabilities. Paano kaya makakatulong ang mga advanced assets na ito sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa kanilang China-related defense strategies? Comment muna mga ka-IQ kung may idea ka. Hindi ito madaling gawin dahil mayroong mga budgetary constraints. Ayon sa Department of National Defense, DND, kailangan nilang magkaroon ng balancing pagtingin sa fulfillment ng existing modernization contracts at sa pagkakaroon ng submarines. Ito ay dahil sa kailangan nilang magbalanse ng kanilang defense needs sa kanilang budgetary constraints. Ang isa pang factor sa komplikadong sitwasyon na ito ay ang presensya ng mga US military bases sa Pilipinas. Ang Estados Unidos, isang mahalagang kaalyado ng Pilipinas, ay may malaking papel sa regional security. Ang Philippine Military Academy, PMA, ay may mahalagang papel din sa larawang ito. Bilang premier military institution sa bansa, ang PMA ay instrumental sa paghubog ng future leaders ng Philippine military. Kayo mga ka-IQ, saan ba dapat mapunta ang budget natin sa military? Sa bagong mga sasakyan o sa paghubog sa mga bagong kasundaluhan at kapulisan? Habang patuloy na nagbabago ang West Philippine Sea conflict, kinakaharap ng Pilipinas ang isang delikadong balanse ng pagpapalakas ng kanilang military capabilities habang nag-navigate sa diplomatic channels. Ang modernisasyon ng Philippine Navy ay isang mahalagang hakbang sa pagpapahayag ng soberanya at interes ng bansa sa mga disputed waters. Ang 125th anniversary ng Philippine Navy ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kanilang makulay na kasaysayan kundi pati na rin isang turning point sa kanilang strategic focus. Sa West Philippine Sea issue, mas kritikal kaysa kailanman ang mga modernization efforts ng Navy. Ang paglalakbay ng Philippine Navy tungo sa modernisasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng bagong hardware, ito ay mayroong comprehensive strategy upang mapalakas ang maritime capabilities sa harap ng West Philippine Sea issue.
Ngunit paano kaya makakaapekto ang mga advancements na ito sa ongoing West Philippine Sea dispute sa pagitan ng Pilipinas at China? Sa pagbibigay prioridad ni President Marcos sa naval development, malinaw na nakikita ang pangangailangan ng isang matatag na naval presence sa mga contested waters na ito. Sa mga advanced warships na may modernized high-power weapons, layunin ng Pilipinas na mas epektibong magpahayag ng kanilang soberanya. Ang kahalagahan ng naval intelligence at surveillance. Sa larangan ng maritime conflict, ang intelligence at surveillance ay kasing kritikal ng firepower. Ang focus ng Philippine Navy sa pagpapalakas ng kanilang intelligence, defense, at coordinative capabilities ay isang strategic move sa ever-evolving West Philippine Sea issue ngayong 2023. Ngunit ano kaya ang mga advancements na ginagawa sa lugar na ito, at paano kaya ito makakatulong sa mas magandang pag-unawa at response sa mga activities sa West Philippine Sea, lalo na sa mga actions ng China? Ang isa pang mahalagang aspeto ng modernisasyon ng hukbong pandagat ay ang pagsasanay at pagpapaunlad ng kanyang mga tauhan. Ang Philippine Military Academy ay may mahalagang papel sa aspektong ito, naghahanda ng mga susunod na lider ng militar ng Pilipinas na may kakayahan at kaalaman na kinakailangan para sa mga komplikadong labanan sa modernong digmaang pandagat. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang mahalagang punto ng tensyon, ito rin ay may malaking kahalagahan sa ekonomiya at kalikasan. Mayaman sa mga yamang dagat, ang lugar ay mahalaga para sa kabuhayan ng libu-libong tao at malaki ang ambag nito sa mga pambansang ekonomiya ng mga bansang nag-aangkin dito. Ang mga matapang na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng malaking hamon sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa malawakang pagpapalakas ng militar ng Beijing at matapang na mga aktibidad sa karagatan, patuloy na nagbabago ang mga dynamics ng kapangyarihan sa rehiyon. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, nananatiling isang komplikadong isyu ang alitan sa West Philippine Sea. Sa modernisasyon ng hukbong pandagat ng Pilipinas at sa patuloy na pagbabago ng geopolitikal na kalagayan, maraming mga tanong ang lumilitaw. Paano magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon? At anong mga estratehiya ang gagamitin ng Pilipinas at iba pang mga nag-aangkin na bansa upang ipahayag ang kanilang mga pag-aangkin? Paano makakaapekto ang batas pang-internasyonal, partikular na ang UNCLOS, sa paglutas ng alitan na ito? At higit sa lahat, ano ang mga prospekto para sa kapayapaan at kooperasyon sa mahalagang rehiyong pandagat na ito? Ang ika-125 anibersaryo ng Philippine Navy ay nagpapakita ng bagong kabanata sa depensa ng bansa sa karagatan, lalo na sa isyu ng kanlurang dagat ng Pilipinas. Sa modernisadong mga barko, hinahusay na kakayahan sa intelligence, at pagpapaunlad ng mga tauhan, handa ang Pilipinas na mas maprotektahan ang kanyang interes sa karagatan. Gayunpaman, maraming hamon ang kinakaharap, mula sa pagbabalanse ng modernisasyon ng militar at diplomasya hanggang sa paglilibot sa mga komplikadong dynamics sa rehiyon na may kinalaman sa China at Estados Unidos. Habang patuloy nating sinusubaybayan ang mga pangyayari sa kanlurang dagat ng Pilipinas, isa lang ang malinaw: ang paraan ng Pilipinas sa alitan na ito sa karagatan ay magpapalaki ng epekto hindi lamang sa pambansang seguridad nito kundi pati na rin sa mas malawak na katatagan sa rehiyon. Yun lang para sa video na ito mga ka-IQ, sana ay nag-comment kayo ng inyong opinion at nag-subscribe na din kayo.